Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahack umanon ng ilang Chino ang website ng Office of the President ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg. Kabilang umano sa mga nakuha ang mahalagang dokumento tulad ng may kinalaman sa West Philippine Sea. Hindi kinumpirma ng DICT at AFP ang ulat, pero patuloy raw nilang pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Base sa ulat ng Bloomberg, nahack umano ang website ng Office of the President at nakuha ang ilang mahalagang military documents. Kabilang ang patungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Nangyari umano ito noong 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Pero sabi ng DICT, ang alam nilang huling hacking na may nakuha impormasyon ay sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Wala na umanong bagong hacking na nagtagumpay. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang napaulat na hacking, pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyado bansa ng Pilipinas. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Araw-araw, daan-daang libong cyber attacks o mga tangkang pang-hack sa mga website ng gobyerno binabantayan at sinasalag ng DICT. Pareho umano na hinaharap ng lahat ng bansa. Inaasahang dadami pa umano yan habang paparating ang eleksyon. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure like websites that are they're trying to deface some websites or try to introduce malicious software. Nagbabala rin ang DICT sa paggamit ng mga scammer at hacker ng aparato para magsingit ng scam text sa mga totoong text ng legit accounts ng mga kumpanya tulad ng mga telco. Napagkakamalan nitong legit kaya sinusunod ng mga nakatanggap kahit na kukunin lang ang impormasyon nila para mapasok ang kanilang e-wallet, bank o social media accounts. Pinag-aaralan na kung paano ito masasawata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Trahedya ang sinapit ng mga nagtatanggal ng Christmas tree sa Negros Oriental matapos silang makuryente. 2 patay, habang 3 ang kritikal. Kabilang ang isang SK chairperson na napadaan lang. Nakatutok si Marisol Abduraman. Napasigaw ang mga residente nang biglang makuryente ang mga nagtatanggal ng Christmas tree sa Mabinay, Negros Oriental. Kitang-kita kung paano nag-spark ang kable ng kuryente. Mula sa ginamit nilang boom truck, pinagtulungang buhatin ang barangay kagawad na nag-aagaw buhay na. Ang boom truck operator na empleyado ng Mabinay LGU tumalon umano matapos makuryente. Naisugod pa sila sa ospital pero parehong binawian ng buhay kalaunan. 3 tauhan pa ng barangay ang kritikal. Kabilang dyan ang SK chairwoman na nadamay lang matapos dumaan sa lugar habang sakay ng motorsiklo. Base sa inisyal na pagsisiyasat, nagtatanggal ng Christmas tree na itinampok sa Lingani Festival ang mga opisyal ng Barangay Aribase gamit ang boom truck pero sumapit ito sa kable ng kuryente ng electric cooperative sa lugar. Na-conclude naman ang festival, so ang mga barangay ilan ang ginahinay o kuha ilang mga Christmas tree. During silang pagkuha sa ilang Christmas tree, gamit sila og manlift katong boom truck. Nasangit ang yang boom dito sa high tension wires niya. Mao to nga niresulta na nga kuryentihan sila. Inilipat na sa Provincial Hospital sa Dumaguete City ang mga kritikal. Nagpapatuloy pa ang investigasyon.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Kilo-kilometro na ang nilakad ng mga lumahok sa pagpupugay o yung bagong tawag sa pahalik sa imahe ng Poong Nazareno. Pero malayo umano yan sa posibleng pila sa araw ng pista na inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong deboto. At live mula sa Quirino Grandstand, nakatutok si Oscar Oida. Oscar. Vicky, sa mga sandaling ito ay umabot na sa mahigit 11,000 ang naitalang bilang ng mga namamanatang nagsadya dito sa Quirino Grandstand. Nangingilid pa ang luha ni Nanay Mary Jane habang nakapila sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Galing pa raw siya ng Pangasinan. Sa kabila nito, tila di niya alintana ang mahigit 300 metrong lakaran mula sa entrada patungo sa entablado ng Quirino Grandstand. Tanga ng isang rosaryo, walang patid ang kanyang panalangin habang papalapit ng papalapit sa kinaroroonan ng imahen. Para sa mga anak ko po, para sa kanila itong iniwiwis ko palagi. For the first time, kasi yun ang hihilingin ko sana sa kanya po. Sana po. Yun lang po. Sana magabayan niya po. Ang pinagpunta ko dito para sa inyo. Sa buong maghapon, hindi pa naman naging ganun kadami ang mga nagpunta dito sa Quirino Grandstand. Malayo pa sa inaasahang milyong-milyong deboto na dadagsa sa Huwebes sa mismong araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Pero kanina pa lang, mahigpit na ang ipinapatupad na pagbabantay sa seguridad. Maya't maya ang paglilibot ng mga pulis at mga tauhan ng Philippine Coast Guard at K9 Unit. Nag-inspeksyon din sa lugar si MMDA Chairman Romando Artes para matiyak na nasa ayos ang nakadeploy nilang hanay sa lugar, ang kanilang clinic, maging ang kanilang mobile command center. Nag-deploy po tayo or nag-install ng mga cameras all around to monitor po yung situation. Yan po ay hindi lamang for traffic purposes, kasama po natin dyan ang kapulisan na nagmo-monitor ng situation para po sa peace and order. Bukod sa kanilang 5 ambulansya, aabot din daw sa mahigit 1,000 tauhan ng MMDA ang ide-deploy sa araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno. At simula noong isang araw, tuloy-tuloy din daw ang sinasagawa nilang clearing operations sa mga lugar na dadaanan ng traslasyon. Nagki-clear naman po tayo hindi lamang ng mga sasakyan na nakaharang, pati po yung kalinisan sa lugar. Pero nananawagan din po ako sa ating mga kababayan, alam naman po nila yung ruta ng parada. Sana po wag tayo kalat ng kahit ano na pwedeng ikasugat po ng ating mga deboto, lalong-lalo na marami sa kanila ay sumasama po sa prosesyon ng nakayapak. Samantala, simula bukas, gagamitin ang X-ray at walk-through scanner sa may entry point sa may Palangka Street papasok ng Quiapo Church. Kukumpiskahin umano ang mga ipinagbabawal na gamit, lalo na yung mga bagay na maaring makasakit. Dahil magiging mahigpit ang pag-check sa mga gamit, asahan na ang pagbabagal sa pagpasok sa naturang entrada. Kung sakali pong umulan, ang pinapayagan lang po natin ay yung pong transparent na raincoat o yung poncho. Kung magdadala po tayo ng trash bag, yung transparent lang. Bawal din po yung paninigarilyo. Yung pagdadala po ng replika ay yung maliliit lang pinapayagan natin. At kung na rin tayo magdala ng mga alagang hayop, sharp and pointed objects. Meron din po tayo yung iiral na gun ban. Siyempre, meron po tayong liquor ban within 500 meters radius dito po sa may Quirino Grandstand at saka sa may Quiapo area. Samantala, Vicky, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga namamanata dito sa Quirino Grandstand at inaasahan nga na habang papalapit ang araw ng pista ng Poong Jesus Nazareno ay mas dadami pa ang daragsa dito sa Quirino Grandstand. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin nitong Disyembre kumpara noong Nobyembre. Sa pagpasok naman ng taon, hindi na lang mahal na presyo ng bigas ang problema, kundi mahal na kamatis na rin. Nakatutok si Ivan Mayrina. Naging pirming hamon sa magtatatlong taon ng Administrasyong Marcos ang nagtataas ang presyo ng iba't ibang pangunahing bilihin. Dumaan ng bansa sa nakakalulang presyo ng sibuyas, sili at maging ng patatas. Ngayon pinag-uusapan ang mataas sa presyo ng kamatis at ang hindi malutas-lutas, ang mataas sa presyo ng bigas.
Hindi na pag-usapan sa unang full cabinet meeting ngayong taon ang food security at presyo ng pagkain. Pero hiwalay daw na pupulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture kaugnay nito, kasabay ng pagtiyak na tinututukan ito ng gobyerno. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply but the prices don't go down. They go up. So we have been very active in prosecuting yung mga hoarders. But that is only one part of the explanation. Merong smuggling. But we are looking at all this. Yung kamatis is local production. Bakit mataas? Kung dato sa pagbabasehan, nagbubunga naman daw ang ginagawa ng gobyerno para maghinay-hinay ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Kahit pa tumaas ito sa 2.9% itong Disyembre mula sa 2.5% noong Nobyembre, base sa datos sa ilalabas ng Philippine Statistics Authority. Dahil sa buong taong 2024, nasa 3.2% ang naitalang inflation rate, di hamak na mas mababa sa 6% noong 2023. Pasok din yan sa 2 hanggang 4% na target ng gobyerno para sa taong ito. Pero hindi lang bilihin tulad ng pagkain kundi mga samot-saring bayarin ang kailangan ding matutukan na may kinalaman sa inflation tulad ng nagpataas sa inflation itong Disyembre. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay na may 2.4% inflation at LPG na may 7.8% inflation. Pinulong kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga economic managers sa kinabibilangan ng NEDA, BSP at Department of Finance. Bagamat ikinatuwa ang mas mababang inflation sa buong taon, ipinag-utos ng Pangulo na huwag magpakakampante at manatiling handa dahil naririyan pa rin ang mga dahilan para muling sumirit ang mga presyo tulad ng mga sigalot sa iba't ibang panig ng mundo at ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinatay habang natutulog si 2-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte. Sinaksak siya sa dibdib habang nasa bahay ng kaibigan sa Calapan Oriental, Mindoro. Nakatutok si June Veneracion. Maituturing na national pride si Airman First Class Mervin Guarte sa dami ng medalyang naiuwi mula sa Southeast Asian Games sa larangan ng obstacle course racing at athletics. Kabilang dito ang 2 ginto. Pero ang kabayanihang ipinakita sa larangan ng palakasan, nagtapos sa karahasan. Nasawi ang 33 taong gulang na atleta kaninang umaga matapos saksakin sa dibdib sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nadala pa siya sa ospital at nakausap pa ng investigador bago binawian ang buhay. Nung pinuntahan po ng investigador, yung hindi raw po niya nakilala kung sino yung sumaksak sa kanya. Dahil tulog po siya nung sinaksak. Base sa investigasyon ng PNP, nakipag-inuman si Guarte sa bahay ng kaibigang konsihal. Bandang 3:00 ng madaling araw, nang matulog na ito sa sala ng kaibigan. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, doon na siya sinaksak habang natutulog. Nakatayo pa po siya nakahingi pa siya ng tulong dun sa mga kasama niya sa bahay, yung pamangkin ni konsehal na babae. And hinabol pa nga yung suspect, hindi lang nila hinabol. Pagtakas ng suspect, naiwan niya ang dugoang kitchen knife na ginamit umano niya. Yung kutsilyo po ay naputol, naiwan po, nalaglag po yung mismong blade niya dun sa crime scene na recover po ng ating investigador. Yung sa initial po na nakita dun sa ospital nung napunta ng investigator, isa lang yung nakita nila na sa chest. Iniimbestigahan pa ang posibleng motibo sa krimen at ang posibleng person of interest. Tinitingnan po namin ang gulo doon, yung po mga yung baka nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan during the drinking session. So yung POI nga po na tinitingnan natin po, yung kainuman niya na taga-roon din po dun sa area. Pinagluluksa ng Philippine sports community ang pagkamatay ng SEA Games gold medalist at nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Sports Commission at ang Pilipinas Obstacle Sports Federation. Kinundi na nila ang pagpatay at humiling na mabigyan ng agarang hustisya ang mga naiwan ni Guarte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Taliwas sa presyo sa ilang pamilihan, hindi dapat umabot sa 60 pesos ang kada kilo ng imported na bigas ayon sa Agriculture Department. Kaya pag-uusapan na ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o limitasyon ng presyo nito. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Umaabot pa rin ng mahigit 60 pesos ang special at premium imported rice base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sabi ng DA, mahigit 43 pesos kada kilo lang ang presyo niyan pagpasok ng bansa o landed cost. Kung patungan ng sapat lang kasama ng taripa at shipping, hindi dapat umabot sa ganyan ang presyo. Dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabihin mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Sabi naman ng Sinag, dapat 45 hanggang 47 pesos lang ang pinakamahal na well-milled rice at ibang 5% broken rice depende kung saang bansa nagmula. Lahat na nagbebenta ng beyond 45-47 pesos, mga profiteers na yun, Sir Jason? Pwede nang habulin ng gobyerno yung based doon sa bagong batas? Pwede silang kasuhan under the Anti-Agricultural Economic Sabotage. Paano po wag nang lumagpas doon yung presyo? Magkakaiba ang landed cost depende sa klase at kung saan inimport, sabi ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na may mga miyembrong umaangkat ng bigas. Pero malinaw sa kanilang mahal kung umabot sa 60 pesos ang kilo ng imported rice. Kung magagandang klase naman po ng bigas, dapat po nasa below 60 din po yung presyo niya. Mahalagaan nilang matutukan ang presyo mula sa pag-import hanggang makarating ito sa mga pamilihan. Tingnan po natin yung resibo po ng mga retailers po natin. Magkano niya binili, magkano po sa box po nila, para makita po natin magkano ba yung tamang patong talaga. Pupulungin ng DA ang mga stakeholders para pag-usapan ng pagtatakda ng pinakamataas na pwedeng ipresyo sa bigas o maximum suggested retail price. Hinihintay ko lang yung computation, pero may yung MSRP is depende doon sa klase ng bigas. Merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung suggested retail prices. So maximum siya. Ang magandang imported is 55. Pero ang gusto nila 45. Pwede naman yun, pero hindi ganun kaganda. Kung mataas doon, paano naman namin ibibigay? Kawawa naman kami. Sa amin ang bagsak lahat ng ano. Sila kumita, kami hindi. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at may indikasyon na maaaring magpatuloy pa ito. Inuubos ko lang po itong stock tapos magbaba na rin po kami ng ibang presyo po kasi po nagbaba na rin po yung market ng presyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Binigkis ng masidhing pananampalataya ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na nakiisa sa pagpupugay o bagong tawag sa Pakalik. Bukod sa mga galing probinsya, meron ding mga dayuhan. Narito ang aking pagtutok. Mula man sa magkakaibang lugar, tila nagbuklod naman sa pilang ito ang mga lumahok sa pagpupugay o bagong tawag sa Pakalik. Iisa sila sa adhikaing mahawakan ng imahen ng mahal na Poong Nazareno para personal na maiparating ang laman ng kanilang puso't isipan. Mula pa sa Malolos, Bulacan at mag-isang lumuwas ang 84 anyos na si Lola Leonora. Hindi siya nagpahadlang sa kirot ng mga tuhod tuwing hahakbang. Mapasalamatan lang ng personal ang senyor sa pagtupad sa hiling niya noon na gumaling sa pagkakabalda. Maginawa po katawang ko, masakit lang po talaga tuhod ko. Pero tinanggal niya na po yung kasakitan. Dati po inubuhat po ako. Ngayon po hindi na. Dito na rin sa grandstand siya mananatili at matutulog bago sumabay sa traslasyon ng Poon Paquiapo sa Huwebes ng madaling araw sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Ayaw na po nila akong papuntahin dito. Sabi ko, huwag niyo akong awatin. Nag-uumapaw na pasasalamat din ang nagtulak sa 71 anyos na si Mang Catalino para lumuwas mula Batangas at pumila ng ilang oras para sa pagpupugay. Gusto ko pong magpasalamat sa kanya sa aking mga hiniling na masasakit sa aking mga katawan para mapagaling niya ako. Hiniling ko sa kanya yung kusang nawala. Kaya ako narito para magpasalamat sa kanya. Sa unang pamamanata naman ni Aling Nati at Clarolyn, bit-bit nila ang hiling na makabangon sa hirap at umigi ang lagay ng mga kaanak nilang may karamdaman. Yung panganay ko po na bone alignment. Yung anak naman ng asawa ko sa una na panganay po, may hyperthyroid po tsaka enlargement of heart. Ano po ang hiling ninyo sa mahal na Poon? Magkaroon talaga sariling bahay po para sa mga anak. Bakit to? Kayo ba'y binagyo? Ano nangyari? Ba't nawala kayo ng bahay? Naibinta po. Dahil nalugi ang business. Ang ilan naman gustong humingi ng tawad sa mga kasalanan. Hindi naman tayo perfectong tao, nakakapagsalita tayo ng minsan hindi tama. So yun ang una yung adhikain na may parating sa kanya. Pangalawa po?
ay yung mga anak ko na sana gumanda ang buhay, na hindi na sila mapariwara. Tila nagsilbing tulay din ang pananampalataya para sa kaibahan sa wika at kultura ng mga turistang Briton na aking nakausap. We saw the big crowd of people, we saw the queues, and we asked some people what is going on, and they said, well, it's a Christian celebration of the Black Nazareno, and we thought, well, we're two young Christian boys, let's go and experience this, because we don't celebrate stuff like this in the UK. I've never seen a Black Nazareno. Usually the celebration in the UK is around Christmas time, but no, we don't have this over here. So yeah, we thought we'd come see what it's about. My father's ill at the moment, so I'm going to be praying for him. Samantala ang entablado kung nasaan ang mahal na poon, punong-puno na ng adorno. Nakabantay naman para mapanatili ang peace and order ang MMDA. Katuwang ang PNP Special Action Force na inabutan pa namin ang deployment sa ground kanina. May panibagong pagputok na naitala sa Bulkang Taal kagabi. Dahil yan sa pagdampi ng magma nito sa tubig. Nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 7:30 kagabi, nang biglang pumutok ang Bulkang Taal sa Batangas. Kahit madilim ang paligid, naaninag pa rin sa kuha ng IP camera ang ibinuga nitong plume o pagsingaw na umabot sa 600 metro ang taas o katumbas ng 2 Eiffel Tower. Ayon sa PHIVOLCS, isa itong minor phreatomagmatic eruption o pagputok na nangyayari kapag nagkaroon ng contact sa mainit na magma ang tubig sa ilalim ng bulkan. Kasabay raw nito ang isang volcanic tremor o pagyanig ng bulkan na nagtagal ng 3 minuto. Ang pagsabog, sapol din sa CCTV ng MDRRMC ng Bayan ng Talisay. Sa ngayon, nananatili ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at Daang Castilla Fissures. Paalala rin ng PHIVOLCS sa mga residente, posibleng masundan pa ito ng mga biglaang pagputok ng steep, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng nakakalasong gas. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Nagsimula na ang Barkadagulan sa world premiere ng mga Batang Riles na inulan ng good reviews ng mga nanood. Ano naman kaya ang reaction ng cast na tumutok din sa kanilang pilot episode? Makichika kay Aubrey Carampel. How do you plead? Guilty po. Guilty. Guilty. Kami, ang mga Batang Riles. Pilot episode pa lang, may patikim na ng mga bakbakan. Hoy, kidlat! Takbo! Bay mo dyan! At madadramang tagpo ang pinakabagong kapuso action drama series na mga Batang Riles. Ipinakilala na rin ang mga karakter sa serye sa pangungunan ni Kidlat, played by Miguel Tan Felix. Ang mga magulang na sina Maying at Kaloy na ginagampanan naman ni Diana Zubiri at Chris Villanueva. Pati ang iba pang mga Batang Riles na sina Dagul at Sig na mga karakter naman ni Antonio Venzon at Rahil Biria. May pasilip na rin kina Matos at Kulot na sina Bruce Roland at Kokoy De Santos, pati na ang buhay ng mga nakatira sa Riles. Heartbreaking na agad ang pagtatapos ng first episode dahil sa pagkasawi ng ama ni Kidlat na si Kaloy. Tinutukan ni Miguel at Kokoy ang mga Batang Riles world premiere sa set na sobrang proud daw sa kanilang napanood. Muntikan na ako maiyak pagkatapos kasi sobrang kinakabahan ako, na-excite ako kung anong magiging itsura nung pinaghirapan namin ng siguro kalahati ng taon last year. And nung nakita ko ng sobrang ganda, sarap sa pakiramdam na alam mong may puso yung ginagawa nyo. Sa sobrang nadala sa panonood, halos nakalimutan nga raw ni Kokoy na parte pala siya ng cast. Kasi nag-engage ako, usually ganun ako eh. Ay, nga pala, nandito nga rin pala minsan ganun eh. Kasi nag-engage ako ng ng matindi. Kasi nga, bigat eh, may ganun kaagad and at the same time, happy ako na pilot pa lang, in-establish na. Na-establish na kaagad yung mga characters. Number 1 trending topic sa X ang hashtag mga Batang Riles world premiere. Maraming netizens din ang humanga sa newest Kapuso Prime series. Kaya naman overwhelmed ang cast sa mga natanggap na mga positibong komento.
Yung mga papuri, yung mga sinasabi nilang ang ganda na. Nakaka-relate ako dito. Wow, parang ako to. Mga ganon. Gusto ko yung ganon na pag pinanood nila yung mga Batang Riles, nakaka-relate talaga sila. Sumasalamin to sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kwento, mas maraming karakter pa ang makikilala at mas maraming aabangang action scenes at mga nakakaantig pang mga eksena. Maraming salamat sa pakikisama sa amin sa panonood ng Mga Batang Riles at ang mga nakisama din sa hashtag Mga Batang Riles World Premiere. Sobrang na-appreciate po namin yon. Kung nagustuhan ninyo, gabi-gabi yan sa GMA Prime, 8 p.m. Mga Batang Riles. Sumama na kayo sa Riles ng buhay. Marami tayong pupuntahan, marami tayong stasyon na madadaanan. Kaya kung ako sa inyo, barkada gula na. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.